Atin, pag nag-aim global tayo, this is business. Marami sa atin, nung pumasok dito, hindi po natin linya. Sino dito yung huwag kayo mahiya na nung pumasok kayo sa aim global, linya nyo ang networking? Linya, merong isa, siguro may galing na kayo sa ibang networking boss, kaya bukod kay Sir, sino pa? Yung pag pumasok siya, 2, 3, siguro dito 4, siguro more or less mga nasa 80 tayo. Pero sa out of 80, meron lang 4 na, bago pumasok sa aim global, linya na nila. So, ibig sabihin, kung nasa 80 tayo, tapos may 4 na, may experience na sa networking, 76 sa inyo, walang alam sa negosyo to. Tama ba yun? Yes! So, ibig sabihin, about 96% of the audience here right now, walang alam sa networking. Alam niyo, before you become successful with what you do, bago ka maging successful sa isang bagay na gagawin mo, kailangan, linya mo to eh. Kung ano man ang gagawin mo, kailangan maging linya mo siya. Kailangan alam mo siya. Kailangan gamay mo siya. Halimbawa, sa profession ko, engineering, electrical engineer. Bago ako makapag-practice ng electrical engineering, magdi-design ako ng electrical layout, mga electrical machines, nagdi-design kami ng power plants, nagko-troubleshoot ng ganito, nagko-compute ng ganyan. Bago ko magawa yung trabahong ganun, dapat ba linya ko siya o hindi? Dapat linya ko siya. Paano ko gagawin yung computation, yung formula, kung hindi ko siya naging linya muna? Meaning, before I became a professional engineer, kailangan maging linya ko muna siya. Kailangan master ko siya. Kailangan gamay ko siya. Kailangan kabisado ko siya. Kailangan alam ko siya. Tama ba yun? Yes. You could just imagine, na mga nagiging engineer gagawa ng bahay nyo, whether civil or whoever, yung gagawa ng mga buildings natin, gagawa ng mga tulay. Na yung ginagawa nila yung mga tulay at building na yan, na hindi nila linya yung trabaho nila. Can you imagine that? Can you imagine? So anong point ko? Kahit anong endeavor na gusto mong pasukin, total, nasa networking tayo. Kung gusto mong maging successful sa networking, dapat, maging linya nyo siya. Ulitin ko maging linya. Hindi ko sinabing dapat linya nyo siya. Ang sinasabi ko dito, dapat maging. May magic word na maging. Hindi ko sinabi na para maging successful ka dito, linya mo dapat to. Iba yun. Sa sinasabi ko ngayon na dapat maging linya nyo siya. And paano mo nagiging linya ang isang bagay? Paano mo siya nagiging linya? Paano mo siya nagiging cup of your tea? Paano ka nagiging expert sa isang bagay? Paano mo siya nalalaman? Paano mo siya nagagamay? Paano mo siya nakakabisado? Anong gagawin mo? Pag-aaralan mo siya. Diyan marami nagkakamali. To a lot of people, akala nila darating ang reward sa networking nang ganun-ganun na lang. Because when I say you're successful here, syempre, pag sinabing successful ka sa networking, about 80% ng term na success, ang result, pera, kotse, result, material na bagay. But let me tell you na, ang success naman sa networking, hindi lang puro pera. Ang success sa networking, pwede may time freedom ka, pagkaka-build mo sa network mo, may income ka na, meron ka pa time freedom. Anyway, malalim na yung mga bagay na yun. But what I'm saying is that, kung gusto mo makuha yung result na gusto mo makuha yung mga nakukuha ng mga GA dito, gusto mo makuha yung mga 100,000 per month, hindi po basta-basta dumadating yun ng ganun-ganun na lang. Umaattend kayo ng NDO. Tama ba? Yes. Anong sabi sa NDO? 80% saan daw kukunin? Attitude. Tama? Pero let me tell you, na totoo to, attitude. But attitude is not everything. Attitude can only make a difference. Ano ibig ko sabihin yan? Halimbawa, gusto mong maging magaling na mga awit. Magaling na mga awit ikaw. Gusto mong maging senior. Gusto mong, basta gusto mong maging famous pagdating sa in singing. Tanong mo sa inyo, by having a positive attitude, magiging good singer ka ba? Ha? Kung lahat na ng positive attitude sa buong mundo, nasa iyo na, magiging singer ka ba o hindi? Ha? Hindi. Dapat kahit paano meron kang skills. Tama ba? Kahit maghapon mong isipin na positive ako, magiging singer ako. Maghapon mong for the next 5 years, magiging magaling na singer ka? Hindi. Dapat,
Whether you like it or not, meron ka kahit papano skills. And yun, kailangan ma-develop mo yun dito. Before you even become successful in this business, kailangan ma-develop mo yung skills na kailangan before you become really, really wealthy here. The good thing about that, maganda naman dito kasi, katulad ng sinabi ko, hindi ibig sabihin linya mo siya pag pinasok. Magiging linya mo siya kasi available naman lahat ng information. Ang kailangan mo lang, katulad ng sinasabi namin sa NBO, magkaroon ka ng good learning attitude. Ang purpose ng pagkakaroon ng good learning attitude, hindi para matuto ka lang. Ang i-goal nyo dito, huwag yung matuto ka lang. Ang i-goal mo dito, alam nyo kung ano? Maging magaling ka na network marketer. Kasi alam mo, may kasabihan na winners are experts. Ibig sabihin, ang mga karamihan ng mga nananalo, karamihan ng mga nagtatagumpay, yung mga expert lang. And totoo yan. Yung mga nagtagumpay na distributor dito, ladies and gentlemen, they are experts. Paano sila naging experts sa ginawa nila? Simple lang, pinag-aralan, in-apply, until such time na maging master sila nung ginagawa nila. So dito, it's very important na ngayon pa lang, ima-mindset ko na kayo, kaibigan, dapat dito meron kayo tamang foundation. Dapat, you have to improve your craftsmanship. Marami kayong kailangan pag-aralan dito. Ang very simple na pag-aaralan dito, si Bemboy. Ayan, okay. So, di ba, yun yung mga basic na kailangan pag-aralan. Tignan niyo. Dito sa negosyo ko, very simple pa ituturo ko na kailangan yung pag-aralan. Alam niyo ba sa business na to, dapat matuto kayo mag-explain ng OPP. Alam niyo ba yun? Yes. Alam niyo ba yun? Yes. Kasi sa mga hindi nakakaalam, sinasabi ko na sa inyo ngayon, dapat matuto kayo mag-isa na i-explain yung bilog-bilog na in-explain ng speaker. Not necessarily na mag-speak ka. What I'm saying is kaya mo dapat i-explain yun sa mga prospect mo, kahit sa papel lang. Kasi, totoo po yung sinasabi namin na sa una, ang trabaho mo magdala lang. Pero remember the term, sa una lang yun. Hindi pwedeng magiging GA ka na wala kang ibang gawin kundi magdala. Ha? Di expect na magiging GA ka na wala kang ginagawa kundi magdala? Hindi po. Isa lang yan sa mga maraming bagay na pag-aaralan mo. Alam niyo na ba na kailangan dito sa negosyo to gumaling ka sa pag-iimbita? Alam niyo ba yun? Yes. Dapat alam niyo yun. Na bago ka makaimbita ng mga tamang tao, ito tatandaan niyo. Dapat maging magaling ka muna. Hindi lalabas sa mga tamang tao pag palpak lagi lumalabas sa bibig mo. Pero ito naman sasabihin ko, bago ka gumaling, papalpak ka muna talaga. Kaya pag pumapalpak kayo, ang kasunod nun, pagaling na kayo sa negosyo ito. It's okay to make mistakes. It's okay. Yung magkamali ka, wala pong problema dyan. Meron niya ako isang successful na, parang, I think it's si Steve Jobs. No? Si Steve Jobs, siya po yung may-ari ng, hindi naman may app, siya po ang siya ang founder actually ng Apple. At saka si Steve Wozniak. Ang story nito is very, makulay ang kwento nito just to give you a brief background, they founded Apple in just a garage. Dinevelop nila yung Macintosh, and ang tunay na story niyan, dinaya ng Windows ang Macintosh. Nung lumalaki na yung Apple computers and etc., yung mga board of directors nila, investors, kasi wala namang pera sila ng Steve Jobs so una, they are, hindi nagtapos ng college, first year college pa lang, nag-drop out na to put up a business, hardware, ang kanilang negosyo. So, nung lumalaki na yung negosyo nila, marami na sila naging investor. Sa isang korporasyon, ang nagdi-dictate, merong tinatawag na board of directors. So, nagkaroon ng mga board of directors kasi nga, itong mga board of directors ang nag-invest sa Apple Computers. And guess what? Nagkaroon ng presidente yung Apple Computers na, voted upon by the board of directors. And it turned out to be na yung presidente, guess what? Siyempre, iba-iba na ang thinking, etc. At the end of the day, they fired Steve Jobs. Tinanggal sa trabaho. Being a founder, he found himself as a founder of his company, getting booked. Yung lang, tinanggalin, etc. Kaya lang, pagkatatanggal niya, nakadevelop siya ng isang magandang idea. Kung alam niyo po yung Pixar Animations, yung gumawa po ng Toy Story. So, yan po yung first animated na computerized sa buong mundo. And it was really, a huge leap pagdating sa movie industry. So, itong Apple, binili uli yung Pixar. It turned out na naging part ulit ng Apple si Steve Jobs. So, nagbigay siya ng commencement speech sa isang Stanford University sa mga graduates. Ang dami niya sinabi.
Pero naalala ko sa sinabi niya,